Hello! Welcome to Doktorapedia. Ano ang mga senyales na nagpapahiwatig na hindi na uubra o hindi na magiging epektibo ang mga home remedy na gamot para sa ubo at sipon ng baby o bata? At dapat mo nang dalhin sa doktor ang baby o batang may ubo o sipon. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Para sa iba pang kaalaman at tips sa pag-aalaga ng iyong anak, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dahil ang mga karaniwang ubo at sipon ng baby o bata na tinatawag na common cold ay karaniwang dahil sa impeksyon ng mga virus, madalas ang mga ubo at sipon ng baby o bata ay kusang gumagaling ng kahit walang iniinom na gamot. At sapat na sa kanila ang mga tinalakay natin sa isang naunang video na mga home remedy para sa ubo at sipon ng mga baby at bata. Kaya lang, minsan ay maaaring hindi simpleng ubo't sipon lang na dahil sa virus ang sakit ng iyong anak. Sa mga pagkakataong ito, kailangan mo na ng patnubay ng doktor para sa mabisang gamot para sa ubo at sipon ng baby o bata at para sa kung anuman ang dagdag pa niyang sakit. Narito ang mga senyales na nagpapahiwatig na hindi na uubra para sa paggaling ng iyong anak ang mga home remedy sa ubo at sipon ng baby o bata. Una, hindi na uubra ang mga home remedy sa ubo at sipon ng baby o bata at dapat na siyang dalhin sa doktor kapag ang baby o batang may ubo o sipon ay ayaw kumain o kaya ayaw niya mag-breastfeed o kung siya ay may masakit na lalamunan at nahihirapan siyang lumulon. Pati na rin kung siya ay mayroong sobrang pagsusuka. Dapat mo na ring dalhin sa doktor ang baby o batang may ubo o sipon kung siya ay may senyales ng dehydration tulad ng sobrang tuyong labi at pagdalang at pagkonti ng pag-ihi o kung siya ay mayroon pang bunbunan, dalhin mo na siya sa doktor kapag napansin mo na malalim na ang kanyang bunbunan. Para sa mga detalye ng mga simptomas ng kaunting dehydration at malalang dehydration, panoorin mo ang naunang video ukol dito. Sa mga pagkakataong ito, hindi na uubra ang home remedy sa ubo at sipon ng baby at bata dahil ang baby o batang may ubo o sipon ay maaaring may impeksyon na sa lalamunan o sa tiyan o maaaring kalat na ang impeksyon sa kanyang katawan gaya sa kondisyong tinatawag na sepsis at ang mga kondisyong ito ay nangangailangan ng iba't ibang antibiotic. Dagdag dito, ang kanyang katawan ay malamang na nagkukulang na sa tubig, electrolytes at iba pang nutrisyon na kailangang mabigyan ng atensyon sa tulong ng doktor. Hindi na rin uubra ang mga home remedy sa ubo at sipon ng baby o bata kung ang baby o batang may ubo at sipon ay mayroong sipon na lumalabas sa kanyang tenga o kung siya ay may tuloy-tuloy na pagsakit ng tenga o kung hindi pa marunong magsalita ang bata, makikita mo na lagi niyang hinahawakan o hinihila ang kanyang tenga. Kailangan mo na rin dalhin sa doktor ang batang may ubo o sipon kung siya ay nagrereklamo ng matinding sakit ng ulo o kung ang baby o batang may ubo o sipon ay sobrang iritable, iyak ng iyak. Kahit anong gawin mo, hindi siya tumitigil sa pag-iyak. O kaya kung siya ay may sobrang pagkaantok, tulog ng tulog, paginising mo parang lasing, hindi ka naiintindihan. Sa mga pagkakataong ito, hindi na uubra ang mga home remedy na gamot sa ubo at sipon ng baby at bata dahil ang mga senyales na ito ay nagpapahiwatig na ang impeksyong nagdulot ng ubo at sipon ay kumalat na sa kanyang tenga at may posibilidad na may impeksyon na rin siya sa utak kaya nangangailangan na siya ng matapang na antibiotic. Bukod sa impeksyon, maaari rin naman na ang pagiging iritable o ang pagiging antok na antok ng baby o bata ay dahil sa pagkakulang sa kanyang katawan ng tubig at electrolytes. Ang doktor ang makapagsasabi kung ano talaga ang dahilan ng mga simptomas ng baby o bata na magiging basihan ng ibibigay niyang lunas. Kapag ang baby o batang may ubo o sipon ay may lagnat na mas mataas sa 38.5 degrees Celsius, malamang ay hindi na uubra ang mga home remedy para sa ubo at sipon ng mga baby at bata at dapat mo na siyang dalhin sa doktor. Ito ay dahil mas malamang na nangangailangan na siya ng antibiotic. Pero kung anong antibiotic ang kanyang kailangan ay depende sa magiging findings at diagnosis ng doktor
doktor kapag siya ay ineksamin. Maaring mangailangan siya ng antibiotic para sa pharyngitis, tonsillitis, o pneumonia o pulmonya o iba pang klase ng impeksyon. Ang mga home remedy sa ubo at sipon ng baby at bata ay hindi na rin uubra kapag ang baby o batang may ubo o sipon ay may mas mabilis na paghinga kaysa sa inaasahan sa kanyang edad. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Narito ang table na nagpapakita ng normal na bilang ng paghinga ng mga bata sa loob ng 60 na segundo o 1 minuto mula sa baby na bagong anak hanggang sa batang mas matanda sa 12 years old. Kung ang bilang ng paghinga ng iyong anak ay mas mabilis kaysa sa inaasahan sa kanyang edad nang ayon sa nakalista sa table na ito, dapat mo na siyang dalhin sa doktor. Dapat mo na ring dalhin sa doktor ang baby o batang may ubo o sipon kung mayroon siyang mga senyales na nahihirapan na siya sa paghinga dahil siguradong hindi na uubra ang mga home remedy sa ubo at sipon ng baby at bata. Kabilang sa mga senyales na nahihirapan ng huminga ang baby o batang may ubo o sipon ay ang paglobo ng ilong, malalim na paghinga o para siyang hinahapo, mas nagiging prominente ang mga muscles niya sa leeg kapag siya ay humihinga, mga pagkakataon na parang nag-iiba na ang kulay ng kanyang labi o kuko o napapansin mo na pansamantala siyang tumitigil sa kanyang paghinga. Dalhin mo na rin sa doktor ang baby o batang may ubo o sipon kung may naririnig kang tunog kapag siya ay humihinga palabas o nag-e-exhale tulad ng wheezing na may tunog na ganito. Ang wheezing ay isang senyales ng pagkipot ng tubong daanan ng hangin papuntang baga na madalas makita sa hika pero maaari ring makita sa ibang sakit. Maaari rin naman na ang tunog na iyong naririnig ay grunting na may ganitong tunog. Ang grunting ay isang delikadong senyales ng pulmonya. Maaari mong panoorin ang naunang video na nagpapaliwanag kung paano mo malalaman kung grunting ang iyong naririnig at hindi snoring o paghilig lamang. Ang isa pang tunog na nagpapahiwatig na dapat mo na agad dalhin sa doktor ang baby o batang may ubo o sipon ay ang stridor na isang tunog na naririnig sa paghinga paloob o pag-inhale ng baby o bata. So ganito. Kung wala namang stridor ang iyong anak bago siya nagkaroon ng ubo at sipon tapos bigla siyang nagka-stridor habang siya ay mayroong ubo o sipon, agad mo na siyang dalhin sa doktor. Ang pagbilis ng paghinga, mga senyales ng hirap sa paghinga at ang mga tunog na ating tinalakay ay mga senyales na nagpapahiwatig na hindi na uubra ang mga home remedy para sa ubo at sipon ng baby at bata dahil ang mga ito ay senyales ng malalala at delikadong sakit gaya ng pneumonia o pulmonya, croup, abscess, atake ng hika o pagkipot ng mga tubong daanan ng hangin papundang baga, sakit sa puso at iba pa. At kailangan siyang ma-examine mabuti ng doktor para siya ay ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na lunas. Kung ang iyong anak na may ubo o sipon ay wala naman ng lahat ng mga tinalakay nating senyales, maaari mong gawin ang mga home remedy para sa ubo at sipon ng baby o bata na ating tinalakay sa naunang video. Pero kapag nagtagal pa ang kanyang ubo at sipon, dapat mo na rin siyang dalhin sa doktor kahit wala siyang ibang dagdag na simptomas. Inirerekomenda na dapat na ring dalhin sa doktor ang baby o batang may ubo kung ang kanyang ubo ay tumagal na ng 1 linggo o mas higit pa. At kung ang iyong anak ay walang ubo pero mayroong sipon, dapat mo na siyang dalhin sa doktor kung ang kanyang sipon ay tumagal na ng 10 araw o mahigit
pa. Paalala rin na ang mga sanggol na 3 buwan o mas bata pa kapag nagkaroon ng ubo o kahit anong simptomas ay mas mabuting ma-check up agad ng doktor dahil sila ay maaaring magkaroon ng mikrobyong magdudulot ng sakit na mabilis kumalat at lumala. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.